mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimbo, kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, Monday na naman. Pero syempre, dapat ay tuloy-tuloy ang ating pagbabalita sa mundo ng pageantry. Jimbo, hello po sa mga nanonood dyan. Hello sa mga 1 million viewers. Charito. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video para hindi may stroke. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Jimbo, kamusta naman kayo mga buweks? O Jimbo, ang ganda-ganda ko today. Charito. But anyway, eto simulan na natin ito, no? Eto nga, si girl ay isa naman talagang namayagpag sa mundo ng pageantry kahapon yan, mga buweks. Nakakaloka ito. Etong si Cristel May Correos, ang taray ng kanyang last name, gusto ko yan, ang ganda, Correos. Ayan, siya po ay tinatawag na ngayong isang talagang pangmalakasan daw. Ayan na, para sa Miss Universe of Philippines 2026 na kaloka talaga naman. Ito na nga ang sinasabi no, napakaaga ng kandidata. But anyway, last year maaga rin naman sila noong 2023 para sa 2024, di ba? Sabi dito, Tandag City and Surigao del Sur, it is my humble honor to now wear this crown and serve as your official candidate and representative for Miss Universe of Philippines 2026. Wow, ang charay! Congratulations naman dito ay Cristel. Ito na nga ang sinasabi niya, no? I am beyond excited to have this opportunity and I will do everything in my power to make you all proud on the national stage. Ayan. Let's make our constellation shine bright in the universe or in the universe. Ang charay ha, nakakaloka. Sa mga hindi po nakakilala dito kay Cristel, so ngayon nga, siya na ay Miss Universe of Philippines, Tandag City, ayan no, 2026. Siya po ang ating Miss Planet, ayan, Miss Planet International 2024, fourth runner-up. Diba, pinanood natin yan nung December. So siya yon. Ako nung una iniisip ko, sino to si girl? Kasi parang nagbago yung itsura niya, no? Parang hindi siya masyadong kilala sa sa mundo ng pageantry. Hindi naman siguro yung ibig sabihin, hindi siya yung ganun kaingay katulad ng mga talagang may mga pangalan, ano? Pero ito nga si Cristel ay nag-uwi ng karangalan para sa ating bansa nung nakaraang December, diba? Last year. At naiuwi niya nga ang fourth runner-up placement dito sa Miss Planet International 2024 na ginanap sa Cambodia, diba? Merong titulo ang ating Reyna. So, kudos sa kanya. Congratulations! Nakakaloka. At siya rin po ay Century Tuna Super Buds. Ayan, 2024. O, diwa? Talagang pangmalakasan ang Pilipinas, diwa? Dito sa Miss Universe of Philippines 2026. Pangmalakasan din si Cristel, hindi basta-basta, diwa? But anyway, sumali rin siya nung Miss Philippines Earth 2023 at siya nga ay nakapunta or narating niya ang kanyang top 15, ayan, finals, diwa, nakakaloka, ayan. Nakarating siya doon, ibig sabihin itong si Cristel ay talaga naman, napanood natin siya sa diba, sa Miss Planet International nung last December at nakita naman natin yung kanyang mga performances ay talaga naman. Hindi lang beauty, hindi lang body, kundi brain ang meron ang taglay ni Cristel. Nakakaloka. Cristel May Correos from Tandag City. Nakakaloka. Congratulations! Kudos! Aabangan natin yan sa Miss Universe of Philippines 2026. O, Jimwa. Ayan. So, dito naman tayo. Ito pang isa.
So, nakakaloka naman ito mga books. Itong pageant na ito, hindi ko to alam. Pero, isa na naman pong tagumpay ang naiuwi ng Pilipinas na nakakaloka sa international pageants. Kamusta naman ngayong araw? Diba, kapapasok pa lang ng Monday, ay talaga naman ang Pilipinas ay hindi nagpapatumpik-tumpik at hindi nagpapahuli sa mundo ng pageantry. Diba? Nakakaloka ito. Ang galing-galing naman ng ating Miss Filipinas, di ba? Waging-wagi na naman sa Latina Soul or Latina Soil in Lima, Peru. Ang pangalan niya ay si Joel. Hindi ko alam kung paano ito babanggitin. Joel, ayan, Divine Uy. Ayan, may pagka-Chinese ang ating reyna, no? Of the Philippines is Miss Suda America 2025. Yung pala ang title nung pageant, ng international pageant. Miss Suda America 2025. Wala akong masyadong idea kung ano itong pageants na ito, pero kudos naman. Parang similar siya, konting idea ko, no? Similar siya sa Reina Hispano-Americana. O, diba, nakakaloka. Congratulations naman dito kay Joel Divine Uy sa pag-uwi niya ng karangalan sa ating bansang Pilipinas para sa titulong ito. Kahit na minor pageants lang ito, ay talaga namang napatunayan niya na ang Philippines talaga ay hindi lang powerhouse sa mundo ng pageantry, kundi talaga naman malaman na malaman sa malamang, di ba? Na tayo ay Grand Slam talaga, di ba? So kudos and congratulations. Pero ang tanong mga buweks, how about India daw, di ba? And Indonesia, ayan. Nasaan daw sila, di ba? Where talaga. Where and when sila, ayan, no, makukuronahan sa mga ganitong papageants, di ba? Kailan sila makakuha ng mga ganitong corona na kahit na minor lang, talaga naman na nagbibigay ng ingay sa mundo ng pageantry ang Pilipinas at talaga namang patuloy na namamayagpag ang ating bansang Pilipinas at ang ating mga reyna sa mundo ng pageantry, di ba? So, kamusta naman na sila? Nakakaloka ito. So, nasaan na nga ba ang India? Nasaan na nga ba ang Indonesia? Siguro nandoon lang sila sa siguro sa tabi-tabi, di ba? Siguro nasa backstage, ganyan. Naglilinis ng na mga kalat doon. Di ba? Dito. Nakakaloka. Bakit kaya itong mga indugs na ito, no? Mga Indonesians na ito is still zero, di ba, sa mga minor and major pageants. Meron naman silang major, no? Isa pa lang. Pero, bakit lagi daw silang zero? Ano bang meron? Ano bang kulang sa kanila, di ba? Siguro dahil mga chilek sila. Nakakaloka. Hindi naman chilek ng bonggang-bongga. Yung lang, siguro in right moderation lang. Charito. Nakakaloka ito. But anyway, congratulations again. Oh my God, wow. Philippines, talaga naman ngayong taon ay namamayagpag ang Pilipinas sa mundo ng pageantry. Winner again, kaya naman talaga hindi matanggap ito ng mga Indo di Lulo. Diba, nakakaloka. Pati ang mga Indiano ay talaga naman nagtaasa ng kanilang mga kilay. Siguro ang kanilang ring mga bulbul ay nagtaasan din. But anyway, congratulations once again sa ating reynang si Joel Divine Uy pala, hindi Ayan. Joel Divine Uy, ayan, of the Philippines, ayan, wins Miss Suda America 2025 in Lima, Peru. Ayan, dyan ginanap yan sa Peru, no? So, eto nga, ang nanalo dyan ay Philippines title holder. First runner-up ang Hong Kong. Second runner-up, Canada. Ayan, and of course, third runner-up, walang iba kundi ang bansang Peru. O, diba? Talagang siningit nila. Parang naman hindi mapaimburnal ang bansang Peru, diba? So, carry na yan. Sa atin naman binigay ang ang title, diba? So, winner na winner yan. Diba mga breaks? Charito, ayan, bakit na naman daw Philippines? Philippines always collects, ayan daw, no? Anong tawag dito? Jowables? Jowables? Minor crown daw. Ayan, kinukolekta daw natin yung mga minor crowns, ayan, no, sa mundo ng pageantry. Nakakaloka. Talagang hindi matanggap ng mga Indonesians ang pagkapanalo na naman ng Pilipinas. Nakakaloka. Well, ito lang, no.
Unlike naman dito sa mga Indonesians, di ba? Tsaka dito sa mga Indians, di ba? Both minor and major, ayan no, minor and major nga, hindi nga masungkit na mga di ba? Na mga dilulong ito, di ba? O sige, meron silang major crown, pero hindi naman sila lagi nakakasungkit ng ng mga minor crowns, di ba? Talagang napapaimburnal sila, di ba? Minor or major, Philippines always talagang waging-wagi dyan, no? Sila, anong maipagmamalaki nila, di ba? Wala. Minor na nga lang, ayun, sabihin natin, even minor crown, di ba? Hindi nila masungkit sa mundo ng pageantry, di ba? So, kamusta naman? So, hayaan na lang natin silang pumutak ng pumutak, di ba? Very winner talaga ang Philippines. Nakakaloka. Nakita ko yung performance ni Joel. Talaga namang pasabog. So, congratulations talaga ng bonggang-bongga, no? You know what, mga Bwex? Gustong-gusto ko to. I love this, no? So many crowns for the Philippines this year, di ba? Talaga naman, wala nang maisingit dito sa mga Indo-dilulo na ito, Pati dito sa mga Indians na ito na talaga naman, binabash ang ating bansa at ang ating mga kandidata na hindi nila matanggap na ang Philippines talaga ay number 1 sa mundo ng pageantry, di ba? Philippines is the only country, perhaps, di ba, to win all the pageants. Sa totoo lang mga Bwex, no, halos lahat nga ng mga beauty pageants internationally, talaga nasungkit natin mga corona. Etong mga ito, nasaan na sila, di ba? Nasaan na yung kalibre nilang sinasabi na sila daw ay powerhouse sa mundo ng pageantry? Parang hindi naman totoo. Nananaginip silang pareho ng gising sa mga Bwex, no, sa totoo lang, no? At least ito, nanalo tayo ng corona. At least ito, walang lobby-lobby, di ba? Talagang legit lang. So, kudos sa Philippines, di ba? Ganda-ganda ko today. Dilulo! Dilulo ang kabwex nyo, nakakaloka. But anyway, ito pa nga Bwex, no? Mga Bwex, no, nakakaloka ito. So, naglabas na nga ang Missology ng first hot picks nila for Miss Universe 2025. Nakakaloka ito. At talaga naman, ginulantang ang buong pageant, tawag dito, fans sa iba't ibang sulok ng mundo. Nakakaloka dahil nga ito, no? Namamayagpag si Argentina, mga Bwex. Ayun, si Argentina, si Zambia, si Portugal, si Venezuela at si Peru. Nakakaloka. At ito ngang talagang pasabog, mga Bwex. Si Atisa Manalo ay niligwak lang naman sa top 5 sa unang survey ng Missology. Nakakaloka ito. Grabe, ha? But anyway, ganun talaga. Siyempre, opinion nila yan. So, we should respect that, no? Well, kahit papaano, alam nyo mga Bwex, yung mga hot picks na ganyan, no? Engagement din kasi yan. Kaya gusto ko rin nag-hot picks. Pero hindi naman ibig sabihin yan. Kami yung mga judges, di ba? So, engagement din yan. Pero, yung paggagawa ka kasi ng hot picks, yung naaayon sa talagang nakikita mo na, alam mo yun na talagang feeling mo na, oy, ito malakas si ganito, malakas si ganyan. At the same time, yung engagement din talaga, di ba? And in fairness naman sa Missology kasi, matagal na yan, established na yung let's say organization na nga yan, di ba? Parang ganon. So, alam nila talaga kung sino yung mga malalakas na kandidata. Malay nyo, etong first hot picks nila, nilagay nila sa number 6 si Atisa Manalo, pero sa mga susunod, talagang number 1 si Atisa Manalo or nasa top 5 siya. Ganun talaga, no? Tanggapin natin na hindi everyday Pasko, mga Bwex, di ba? So, okay lang yan. Hot picks lang naman yan. At least kahit papaano, hindi na masama na nasa number 6 si Atisa Manalo at saka nasa loob siya ng top 10, di ba? Hindi siya lumagpas ng top 10. Yun ang mahalaga. Ibig sabihin talaga, namamayagpag pa rin ang ating Atisa Manalo, di ba? Pero ayun nga, syempre, hindi pa naman kumpleto yung mga candidates sa Miss Universe ngayong taon. Syempre, hihintayin pa natin dyan yung Thailand, yung Malaysia, yung mga ibang bansa pa sa Asia, di ba? Ganon din sa mga ibang continents, di ba? So, hihintayin pa natin. Hindi pa yan kompleto. Carry lang yan. Carry boom lang yan, mga Bwex, no? At saka maganda dito, mga Bwex. Syempre, magiging challenge yan for Atisa Manalo, knowing her, di ba? Marunong si Atisa Manalo na, kumbaga, she always do her assignments, di ba? So, alam natin, kayang-kaya ni Atisa Manalo from top 6 to top 1. Kayang-kaya niya yan. Naniniwala ako sa kanya, no? Iwas muna tayo sa masyadong kaka-hype kay Atisa Manalo. Mas maganda na makita natin siyang yung para talagang lulutang siya talaga ng kusa, di ba? Nang kahit na hindi mo i-hype,
talagang panigurado yun sa Atisa Manalo, mag-iingay yan sa Miss Universe ngayong taon, no? At saka yung preparations ni Atisa Manalo, panigurado o talagang marami itong pasasabugin sa Miss Universe ngayong taon, mga Bex, no? It's just a hot picks. It's just a hot picks, no? Talagang etong mga ito, parang, alam niyo yun, kung ano lang yung nakikita nila, hot picks lang yan, mga Bex. Hindi sila yung mga judges. Hindi kami yung mga judges, no? Yan ang lagi yung tatandaan. Yung final decision or yung mananalo, wala pa rin yan sa aming mga kamay, no? Pwedeng, okay, hot picks, pwedeng yun yung manalo, pwedeng hindi, di ba? Kaya nga hot picks. So, parang ano lang yan. Depende lang yan sa aming opinion, pero hindi nga kami mga judges, di ba? So, ayun, lagi nyo tatandaan yan. Kaya pag natatanggal yung ating kandidata sa top 5, huwag kayong masyadong magwawala sa social media. Kasi baka maaapekto pa yan sa ating mga kandidata, di ba? So, ayun, it's not always an accurate predictor, no? Kumbaga, hindi laging ganon. Hindi lagi na pag nilagay na ito sa top 1, ako nga rin, minsan nilagay ko sa top 1, hindi naman tayo nanalo, di ba? Pero nakapasok tayo sa top 5, yun ang importante, di ba? Like kay Tara Valencia, like kay Krishna Gravides, o di ba? Ganon. So, talagang i-enjoy lang natin yan. Pero ito lang ang malala dyan, no? So, ayun nga, binabash si Atisa Manalo ng mga Indo-Dilulo, ng mga Indians, no? Pero, napapansin ko, something talaga, mga Bex, no? Ito masasabi ko, Indonesia cannot achieve, di ba? Yung mga Indians, okay pa yan eh. Kaya nila ma-penetrate. Pero itong mga Indo-Dilulo na ito, ay talagang napakasuntok sa buwan pagdating sa Miss Universe. Di ba? Kasi nga, syempre, yung communication skills nila, paimburnal din. Minsan nga meron nila silang Hafiz eh. Hafiz na nga, di ba? Nung last year, yung kandidata nila sa Miss Universe, Hafiz na yun, napaimburnal pa, di ba? Kamusta naman, di ba? But anyway, mga boys, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!